1 year na ako nagtatrabaho as a virtual associate pero hanggang ngayon $4 pa rin per hour ang aking kinikita. Meron kayong paraan paano itaas ko yung aking rate? Syempre naman, pero bago ang lahat pakilala ko muna sarili ko. Ako si Kuya Jib, isang virtual coach at isang virtual associate as well. Sige, balikan natin ang tanong. Paano natin i-increase ang rate mo as a virtual associate? Ang option number 1 ay napaka-basic. Mag-request ka. So I can guarantee you like siguro 80% ng ating mga foreign clients mag-a-approve naman sila ng increase. Basta wag ka na naman mag-i-increase ng parang 100%. Siguro mga pakonti-konti lang. Pwedeng $1, pwedeng $1.50 as long as alam mo nakakapagbigay ka ng value sa kanila. Option number 2, lumipat ka. Sige, sabihin natin nag-request ka ng increase. Ang problema, biglang kung ano na lang yung binibigay na comment sa'yo. Out of nowhere, out of the blue, biglang hindi sila masaya sa trabaho mo. Sasabihin nila, hindi ka namin bibigyan ng increase kasi nga ito yung performance, hindi nagkakaabot o di kaya yung industry rate currently is hanggang ganito lang yung kayang isagad. Pag ganun na yung naririnig mo, lumipat ka na. Ganito lang yan. Ngayon na nag-request ka sa kanila ng salary increase at nagbigay na sila ng mga negative comments sa'yo, which I doubt naman talaga na merong bigat ang negative comments na yon. Ang iisipin nila na, anytime tong tao na to magre-resign, so might as well unahan na natin. Now, we are all aware naman na pagdating sa mga foreign clients, lalo na pag freelancer ka, pwede ka nilang tanggalin agad-agad. If experience ka na at meron ka ng time na na-invest with the company, hindi ka nila tatanggalin agad kasi meron din silang in-invest sa'yo. Kailangan muna nilang sagarin yung experience na meron ka hanggang sa makahanap sila ng ipapalit sa'yo. Eto hot tip, wag kang magre-resign bago ka maghanap ng panibagong trabaho. Kasi ganito lang yan. Sa mga hiring manager, mas prefer nila yung mga currently hired na mga tao. Kasi simple lang yan eh. Bakit ka mag-hire ng taong unemployed na possible na pwede kang indyanin? Kasi hindi naman natin alam kung anong reason kung bakit sila umalis. Pwede meron sila nakaaway within sa company, pwedeng tinanggal sila sa company. So maraming mga negative possibilities lang kung bakit hindi nila kukunin yung tao na unemployed compared sa currently hired na tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho. Which means itong tao na to ay active, meron pa kailang sa kanyang career. So habang hired ka pa, maghanap ka na ng bagong trabaho. At syempre maghanap ka ng trabaho na merong increase na salary. Now, hopefully may tumanggap sa iyo agad. And pagbigyan yung nire-request mong salary na mas mataas kaysa sa current salary na meron ka. If malaman niya ng current employer mo at mag-request sila na, meron akong counter offer, decline. Wag mong tatanggapin ang counter offer. Not unless na ang counter offer ay magte-take effect within this month. Pero even that, hindi pa rin din talaga ako mag-a-advise na mag-stay sa employer kasi may possibility mas malaki yung priority nila na makatipid. So, sasagarin lang nila yung experience na meron ka hanggang sa meron silang ipalit sa'yo. Again, pag may counter offer, pag-isipan mo lang na mabuti pero dapat 70% ang puso mo umalis na. Kasi kung nag-no sila sa iyo in the first place at biglang magbibigay ako na mas mataas na counter offer, hindi talaga nila priority ang gusto mo. Hindi nila priority na itaas ang sahod mo and ang priority lang nila is to keep the costs low. Which to me is unfair kasi ang tagal mo sa kanila, bakit di ka nila bina-value the way that you should be valued? So if ever may mga questions pa kayo, comment ka lang sa baba and then I'll try my best to answer it. If not, kung gusto mo talaga ng agarang sagot, sa baba sa description meron akong Discord server kung saan pwede tayo mag-usap-usap. Nandun ako, pwede tayo mag-coaching kung gusto nyo. Again, libre lahat to. Wala akong binibentang courses. All of these are free. So if you need help, just let me know. Comment sa baba. Punta ka sa Discord server namin. Ayaw nga pala mag-subscribe naman, boss. Subscribe naman.